Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ayon sa isang New York best-selling author, sabi niya, "A happy life is not a life without struggle. It is a life with meaningful struggle." With meaningful struggle. Ang isang masayang buhay daw ay hindi buhay na walang pakikibaka, kundi isang buhay na may makabuluhang pakikibaka. Ito po ang nais patungkulan ni Jesus sa mga tao. Nang minsan niyang sabihin, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko." Nakita niyo na po? Alam ni Jesus na may mga taong kailangan ng pahinga. Pakitingnan nga yung katabi ninyo, mukha ba yung pagod? Ako ba mukhang pagod na ba po ako? Alam ni Jesus, alam niya na may mga taong kailangan ng pahinga. Alam niya na may mga taong mayroong mabibigat na dalahin, na pasanin. At dahil alam ito ni Jesus, mulat siya sa mga pakikibaka ng mga tao. Mulat siya. Alam niya ang tao ay mayroong mga pakikibaka. Kaya nga ang sabi niya, "Dalhin ninyo ang aking pamatok, sapagkat magaang dalhin ang aking pasanin." Dalhin ang pamatok at magaang ang aking pasanin. Mayroong dalawang bagay ang nais patungkulan si Jesus. Dalawa. Una, struggle is real. Sabihin nyo nga po. Yan, di ba? English naman tayo kahit kaunti, no? Struggle is real. Totoo. Mayroong pakikibaka. Lahat tayo may kanya-kanyang pakikibaka sa buhay. Sino bang wala? No? Kahit naman akong pare, meron. Magkakaiba man tayo, pero parehas lang yan ng pakikibaka na dapat harapin at dapat pasanin. Kapag nagkukwento ako, no, sa mga pakikibaka ko, no, yung mga struggle ko, no, sinasabi, pati pala pare, meron, no, Father. No? Akala kasi nila pag pare, wala nang hinaharap na problema. No? Akala nila pag pare, lahat easy-easy lang. Hindi. No?
Lahat tayo meron. Ang isang estudyante, meron. Ang isang magulang, meron din. Lahat. At totoo ang pakikibaka. Struggle is real. Pero yung pangalawang naisip punto ni Jesus ay maganda. Ang sabi niya, ang nais niyang ipunto, God is here. Sabihin niyo nga po, sa gitna ng ating pakikibaka, andito ang ating Diyos. Kaya nga ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lahat kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. God is here. Sa lahat ng ito, hindi natin narinig sa Diyos na tatanggalin niya ang pakikibaka. Hindi niya sinabing aalisin niya ang paghihirap. Pero ang sabi niya, tutulungan niya tayo. Tutulungan tayo. Hindi niya sinabing bubuhatin niya ang ating mga pasanin. Sabi niya, pagagaanin. Merong pasanin, pero pagagaanin niya. Ito yung nagbibigay kahulugan sa ating pakikibaka. Yung binabahagi natin kay Jesus yung ating pakikibaka at pagagaanin niya ang ating mga pasanin. Alam niyo po, naalala ko, noong ako'y nasa seminaryo, nung bigat na ako, no, may panahon doon na gusto ko nang lumabas. No, yung huling taon ko, yung hirap na ako. Ayoko na talaga, sukong-suko na ako. Pero, pag tuwing binabalikan ko kung bakit ba ako nandoon, hindi ako nandoon sa aking sarili lang. Kasi kung sa sarili ko lang yon, talaga lumabas na ako. Binabalikan ko na nandoon ako dahil kasama ko ang Diyos. Ginagawa ko yon para sa Diyos. At nakikibahagi lang ako sa plano ng Diyos. Kaya tuwing inaalala ko yon, napalalakas ang loob ko. Hindi ko to trabaho. Trabaho ito ng Diyos. Hindi ko lang ito gusto. Gusto ito ng Diyos. Yan yung lagi kong iniisip at lagi kong inaalala. Dahil kung sarili ko lang, sinukuan ko na. At lalong nagkakaroon ng bigat ng dahilan kung bakit ako nakikibaka. Ngayong tayo ay papasok sa bagong taon ng ating parokya, maraming tayong haharaping pakikibaka. Mahirap. Nakita nyo naman, yung pinakita kong magiging itsura ng ating simbahan, minsan maisip ko, paano ba? No? Alam nyo, nung gabi-gabi ako umuuwi, no? Para asikasuhin yon, lagi kong iniisip, paano ba? Paano mangyayari ang lahat? Mahirap ang lahat. No? Mahirap maglipat, mahirap maggiba. Pero lagi ko sinasabi at pinapaalala sa sarili ko, hindi ko lang ito trabaho. Trabaho rin ito ng Diyos. Hati tayo. No? Lord, hindi lang ako, please. Hati tayo, ikaw din. Hindi lang ako magbubuhat, tayo din. Tulong-tulong. At papasaan pat kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang paalala, struggle is real. But God is here. Amen? Amen. Nakalimutan ko pong pasalamatan kagabi ang ating mga online donors. No? Yung mga walang pangalan na nagpapadala at nagbibigay ng tulong sa ating parokya. Maraming salamat po. Kayo po ang padala ng Diyos para pagaanin po ang aking mga intindihin, ang aming mga pasanin dito sa parokya. Maraming salamat po. Lalo na doon sa nagbibigay sa atin tuwing first Wednesday, no? Para meron tayong mesa tuwing pagkatapos ng misa. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.